Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ika-14 na kabanata ng Marcos, ang masamang balak laban kay Hesus. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Hesus ng palihim at may papatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Binuhusan ng pabango si Hesus. Nasabitan niya noon si Hesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Hesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksay ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Hesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binubuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan may sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-alaala sa kanya. Nakipagsabuatan si Judas. Si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Hesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Hesus. Ang huling hapunan. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampalsa, araw ng paghahain ng kordirong pampaskwa. Tinanong si Hesus na kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Hesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Hesus na kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Hesus, tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa'y nagtanong sa kanya, hindi ako yun. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyong 12, nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Ang banal na hapunan ng Panginoon. Habang kumakain sila, si Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos.
Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Ipagkakaila ni Pedro si Hesus. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Ako iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, Kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan." Sabi ni Hesus sa kanya, "Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, 3 bisis mo akong ikakaila." Subalit, lalong pinagdiinan ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganon din ang sinabi ng lahat. Ang panalangin sa Getsemane. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemane. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y mananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at naghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nananalangin siya na, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Hesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa 4 niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin." Ang pagdakip kay Hesus. Nagsasalita pa si Hesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat. "Kung sino ang hahalikan ko, siya iyon. Dakpin ninyo siya at bantayang mabuti." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Hesus. "Guro," ang bati niya, at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Hesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Natagpas ang tainga niyon. Sinabi ni Hesus sa mga tao, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo, at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan." Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Hesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Si Hesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Dinala nila si Hesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipo na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro'y sumunod kay Hesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay, ang mga punong pari at ang mga punong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo
ay naghanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya ay maipapatay, ngunit wala silang makita. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. Mailang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, "Narinig naming sabi niyang taong iyan, gigibain ko ang timplong ito. Nagawa ng tao sa loob ng 3 araw at magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo tungkol dito. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo? Ang anak ng kapuri-puri?" Sumagot si Jesus, "Ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan." Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya?" At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. At siya ay sinimulan nilang pahirapan. Dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. "Hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa iyo," sabi nila, at siya ay binugbog ng mga bantay. Ang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret." Ngunit nagkaila si Pedro, "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo." Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito'y isa sa kanila." At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba?" "Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 bisis, 3 bisis mo akong ikakaila." Nanlumo siya at nanangis.